Dito sa Pilipinas, bawat kibot mo may tax. Bumili ka sa sari-sari store, may tax yan. Mag-ipon ka sa bangko, may tax pa rin yan. Manalo ka sa loto, aba, malaki ang bawas dyan. Pero teka muna mga kamagkano, ilang uri ng buwis ba talaga ang alam mo? Kasi madalas, may naririnig tayo nagsasabi ng hindi naman nagpapahit ng tax yan. Nako, akala mo lang yun. Kasi alam mo ba, may mahigit sa 10 klase ng taxes na binabayaran natin bilang Pilipino. Mula pagkasahod hanggang sa pagkamatay. Tara, isa-isahin natin. Una, andyan ang income tax. Bago mo pa mahawakan yung sahod mo, may kaltas na agad yan. Depende sa laki ng kinikita mo. Umaabot yan hanggang 35% para sa pinakamataas na bracket. Pero note lang din, may exemption din ang unang 250,000 pesos na kita kada taon. Ibig sabihin, maraming Pilipino na mababa lang yung sahod na hindi binabawasan ng income tax. Isama na din natin yung mga bawas sa contributions gaya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Well, hindi yan tax technically, pero automatic kaltas pa rin yan sa payslip mo. Next, andyan ang consumption taxes. Lahat ng binibili mo may kasamang 12% VAT o yung value added tax. Mapag-grocery man yan, kape, cellphone, lahat meron. At kung bibili ka ng alak, sigarilyo o gasolina, may excise tax pa yan. Kaya yung mahiling magbasa ng resibo kada grocery nila, for sure, alam nila to. Andyan din ang digital service tax. Ito, bago lang to. Kapag mahilig ka mag-binge watch at nakasubscribe ka sa Netflix, pansin mo, tumaas yung subscription fees nila, di ba? Dahil yun sa digital service tax. Kasama na dyan ang Spotify at YouTube Premium mo. May dagdag na 12% VAT para sa digital services. Maliban dyan, andyan din ang taxes on savings and investments. Opo, kahit yung simpleng pag-iipon mo, walang takas sa gobyerno. May kaltas din. May 20% withholding tax sa interest ng savings mo at iba pang investment income. Plus, may documentary stamp tax din kapag nag-loan ka at nag-open ng investment account. And then kung nagbenta ka naman ng property, may 6% capital gains tax din. Eto pa, lumipat ka sa abroad, may travel tax kang kailangang bayaran. At kung may padala kang balikbayan box o mag-i-import ka ng goods, may customs duties at taxes pa rin yan. Andyan din ang property taxes o yung tinatawag na real property tax or RPT taon-taon kapag may lupa o bahay ka. May estate tax din kung nagmana ka ng bahay o lupa. Ang rate ngayon, 6% ang net estate. At kung ibibenta mo yung property, may capital gains tax ulit. Ito pa, meron din yung document fees. Passport ba ka mo? Naku, 950 hanggang 1,200 pesos yan. Ewan ko lang ngayon, baka tumaas na. NBI clearance, may tax din yan. Birth certificate, may bayad yan. Technicality, fees ang tawag dyan. Pero sa effect, parang mini taxes na rin. At syempre, yung iba pang hindi natin agad napapansin. Meron din tinatawag na lotto winnings tax, 20% yan. Opo, yung mga nanalo sa loto, bago pa mapasa kamay nila ang premyo, bawas na. Example, 100 million pesos, ang jackpot na napanalunan mo, 80 million pesos na lang ang maibubulsa mo. Yung 20 million sa gobyerno. Andyan din yung sin tax sa alak, sigarilyo at vape products. Layunin nito na ma-discourage ang mga consumers na bumili ng mga produkto na nakakasira sa kanilang kalusugan. Pati nga pala yung pagrehistro ng sasakyan mo, may tinatawag din vehicle registration tax. Kung iisipin mo, bawat galaw ng isang Pilipino may buwis. Sa sahod, sa pagkain, sa gasolina, sa bahay, sa savings, lahat may parte ang gobyerno. Ang tanong, sa dami ng binabayaran natin, ramdam mo ba yung balik? Maayos ba ang mga public hospitals? How about educations? Yung mga kalsada natin? How about yung public transportation? Kasi kung araw-araw tayong nagbabayad, dapat araw-araw din tayong nakakakita ng pagbabago. At kung hindi natin ito makita, huwag nating tanggapin bilang normal ito. Kasi bilang taxpayers, may karapatan tayong magtanong, mag-demand at manindigan. Gusto mo pa na magendo pang klaseng content? Dito lang yun sa channel ko.